Hello guys! Welcome back to Ann's PH channel, and for today's vlog, magluluto naman tayo ng chicken burger ayun secret kung paano ko gagawin, bakit meron tayong ganan slice na carrots and bell pepper. So ang una natin gagawin is ito, ating burger patty. Chicken yan guys ha, ground chicken. Para sa ating ingredients, here it is. So ayan guys, meron tayo ditong egg white. Kung mapapansin nyo, egg white na lang yan, wala na yung egg yolk kasi nga nagluto ako kanina, isineparate ang egg white sa egg yolk. Kaya para hindi masayang ang ating egg white, gagamitin natin siya sa ating chicken burger patty. Of course, meron tayo ditong ground chicken. Meron tayong flour, onion, of course, garlic. Ang onion at garlic guys is ating chop ng pinong-pino. Meron tayong pepper and salt, of course, para sa ating pampalasa. Then, meron akong ginadgad na carrots at meron akong tinadtad din na pino na bell pepper. Yan, mamaya natin gagamitin yan. Surprise yan. Surprise! Then, of course, meron tayo ditong breadcrumbs. Yung breadcrumbs, guys, gagamitin natin pang finishing touches ng ating gagawing patty. Then, ito naman guys na butter, gagamitin natin pang puna sa ating gagamitin na baking paper. So, ayan guys, let's start! So, ayan guys, sa ating mixing bowl, ilalagay natin ang ating ground chicken. So, ayan guys, lalagay naman natin ang ating asin. At ang ating paminta. Then, isusunod ko itong ating white eggs. Una ko yung white eggs, guys, para matansya ko ang lambot niya, kung dadagdagan pa ba or enough na ang ating gagamitin na flour. Then, halu-haluin natin para lumasa ang asin at paminta, tsaka para medyo matunaw siya. So, ayan, ilagay naman natin ang ating onion. Actually guys, sa paglalagay naman nito, yung lahat ng ingredients naman ilalagay natin dito. Bahala na kayo kung alin gusto nyong unahin. Basta ang mahalaga, ilalagay ko lahat yung mga ingredients na gagamitin ko. Then, garlic. Then, itong ating chop na bell pepper. And, ang ating shredded na carrot. Yan. Then, hahalu-haluin ko na ulit siya para siya ay mag-equal ang pagkakahalo. Yan. So, at this point, guys, ilalagay naman natin ang ating flour. Flour guys, lalagyan natin ng flour para magkapit-kapit ang ating ground chicken. Then, halo lang uli natin para ma-distribute equally ang ating flour. So, ayan guys, sa tingin ko naman equally distributed na ang ating mga ingredients. So, kaya atin na siyang imomold. Pero bago ko imold, titikman ko muna kung mayroon siyang lasa ng asin, tsaka paminta, ganun. Ganito lang guys sa pag natikim, o ganito. Yan guys, dut-dut lang ang gawa ko, tapos titikman ko lang yung daliri. Yun, pag may lasang asin na, okay na. So ayan guys, ito yung ating baking paper. Pupunasan natin siya ng butter para hindi kumapit ang ating mixture. Then, ito naman guys yung ating molder. Ang molder ko guys is a takip. Oh, takip lang yan ng pinaglagyan ng kung ano mang palaman yan. Malinis lang siya.
Tapos ipapatong natin yung ating baking paper. Then, ilalagay natin yung ating mixture. Diba? Gayaan lang yan, guys. Maliit lang yung kinuha kong molder kasi nga is hindi ko siya gagamitin as patty sa ating sandwich. Pero, syempre, burger patty pa rin siya. Pero, hindi siya sa sandwich ilalagay. Kaya nga, may pa-surprise, diba? Yan. Gayaan, guys. Gayaan, ha? So, ayan, guys. Ang advantage pati ng may molder, magiging equal yung laki ng ating gagawing patty. Then, pagkataas natin dito, guys, itataob natin siya dito sa ating breadcrumbs. Ayan. Iko-coat natin siya ng breadcrumbs. O, diba? Hindi siya kumapit. O. Then, yan. Iko-coat natin siya dyan. Okay, lang yan, guys. O, diba? Yan. Tapos, set aside muna natin siya dyan sa isang tabi habang gumagawa pa ulit tayo ng iba natitira nating mixture. So, ayan guys, ulit-ulitin lang natin yung ating ginawa kaninang procedure. So, ayan, taktak ulit natin. Then, coat ulit natin. So, ayan guys, ha. So, ulit-ulitin lang natin siya hanggang sa matapos nating ma-mold lahat ng ating ginawang mixture. Actually guys, nakikita nyo, medyo nag-o-orange siya kasi marami tayong nilagay na carrots. And, share ko lang sa inyo, ang bango niya guys. Amoy na amoy yung aroma ng bell pepper at saka onion and garlic. So, ayan guys. Tapusin ko lang itong i-mold. Then, samahan niyo ako later. So, ayan guys. Tapos na tayong mag-mold ng ating patty. At alam nyo ba, naka 12 pieces ako nang nagawa. Oh, wow! So, ayan, let's proceed to the next step. Yan guys, dito na tayo sa next step. Ang ating gagawin is, magpapainit tayo ng frying pan. Then, of course, frying pan yan, lagyan natin ng konting mantika. Guys, if you notice, konti lang yung mantika ko kasi nga yung aking pan / casserole is non-stick. Then, syempre, mainit na yung ating mantika. Lagay na natin ang ating minold na chicken. O, diba? Actually, guys, ang iluluto ko lang is 6 pieces. Sabi ko nga sa inyo, diba, naka 12 ako nang nagawa. Pero ang iluluto ko lang is 6 pieces lang. Mamaya na uli yung other 6. Iyon lang. Tumembo lang. Share ko lang guys ha. Kaya po natin kino-coat ng breadcrumbs para magkaroon siya ng crunchiness. Tsaka hindi masyadong malagkit yung ating patty. So, ayan guys ha. Low fire lang ang ating gagawin ha. Kasi medyo thick yung ating patties. Kaya kailangan natin alalay lang sa apoy para maluto hanggang loob. So, ayan guys. Dahil naka ilang minutes na siya sa ating frying pan, it's time to turn around every now and then. Ay, mas bagay yung akin pa. Habang nagluluto. Hindi daw magkakaasawa. Oh, yan. Turn around. Turn around natin, guys. Diba? Oh, galing! So, ayan. Yung other side na tayo. Hintayin lang uli natin ng mga ilang minuto. Hintayin lang natin ma-golden brown.
So, ayan guys, share ko lang sa inyo paano magbalat ng luya na madali. Ano yan? Gayaan lang yan. Oh. At least, madali mong mababalatan ang luya. Dami ko ng tips na naibigay dito sa vlog na ito. Ano guys? Oh, yan. Oh, balat na, diba? Pwede na natin siyang gayatin. So guys, ayan, nakikita nyo rin, ano, oh, medyo nalagdagan ng ating oil sa pan kasi nga, syempre, ano siya, may kasama din naman chicken skin yung aking ground chicken. So, kaya nagmantika pa rin siya. And, naisip ko pa rin guys, ano, isa pa palang tip. Pwede pala ito dun sa mga, ano, affordable meals, oh. So, nagamit ko na 400 grams na patty na, ano na, chicken, na ground chicken, magkano lang yun. Tsaka yung mga ingredients ko, konti lang naman, diba? Tapos, ibebenta ng 20 pesos per piece ang isang gano'n. Kikita na rin pala. O, diba? Ang dami kong tip din sa vlog na ako, guys. So, ayan, luto na siya, guys. Let's proceed to the next step. So, ayan, guys, diba? Sa 400 grams na chicken, yan ang aking nagawa. Gumawa na ako ng 6 na luto at saka i-set aside ko muna. Lalagay ko muna sa ref itong natitirang 6 na uncook. So ayan guys, 'di ba malungkot naman ang itsura niya kung plain lang siya na fried burger patty. So kaya let's proceed to the next step para magkaroon siya ng buhay. So, ayan guys, nakikita nyo sa pinaglutuan nating casserole, magluto tayo ng hashtag luya. Masamahin na natin guys, sabay-sabay na. Kasi masyado malaki yung ating casserole para hiwa-hiwalayan natin. So, and then, halo natin lang guys. Hintayin lang natin siya medyo maluto. Yan. Then guys, ilalagay ko itong aking carrot. Diba? Kanya-kanya lang tayo ng diskarte guys. Pagsasama-samahin din yung pag niluluto. Isipin nyo nila kung ano yung matigas na niluluto nyo. Yun yung una mong ilalagay. So ayan guys. Pagkatapos nyan guys, lalagyan ko siya ng banana ketchup. O kung gusto nyo naman guys, ang ilagay nyo is tomato ketchup. O gusto nyo is ilagay nyo is kung ano man ketchup. So ayan guys, lalagyan ko naman siya ng hashtag tidbits. Disclaimer po, hindi po ako endorser ng Del Monte. Nagkataon lang po na yan ang meron ako at saka kong binili. Then, yan guys, lalagyan ko siya ng kaunting ano to? Cornstarch. So, ayan guys. Then, add tayo ng 1/2 cup ng water. Hot water guys ha. Hot water. Sabi ko nga sa inyo, ulitin ko lang yung share kong tips dun sa nagdaan kong vlog. Hot water po ang ginagamit ko para sa akin non-stick pot. Para po hindi matanggal yung kanyang makulay itim dun sa casserole. Yan. Then, add tayo ng konting paminta and kaunting asin. So, ayan guys, patakan natin ng konting suka. So, nagkaka-idea na kayo kung ano itong ginagawa ko, no? And, lagyan natin ng konting asukal. O, alam nyo na kung ano ating ginagawa. Diba? This is a sweet and sour sauce. Actually guys, may konting sweet and sour taste na ang ating ingredients, ang ating mixture kanina kasi nga gumamit tayo ng pineapple tidbits sa ating ingredients. So, ayan, nag-i-sticky na yung ating sauce, pwede na natin siyang haluin. Ang purpose lang naman kasi guys, kaya pinatagal-tagal ko ng konti is para mag-tender ng a little bit yung ating carrot. And then, the last step, ilagay natin ang ating hashtag bell pepper. O,
Diba? Nasabi ko sa inyo, sa huli ko inilalagay ang bell pepper para hindi siya masyadong maluto and yung aroma is manatili nga sa ating niluto. So, ayan. Ayos na guys. Let's do the plating! So, ayan. Plating na tayo guys. So, ayan guys, charan! Presenting my chicken burger patty in sweet and sour sauce for our twist. So, let's eat guys! Okay guys, let's proceed to tikiman time. Naririnig nyo guys, yung crunchiness ng ating patty kasi nga is dahil sa breadcrumb. So, ayan. Ayan, guys. Sarap, guys. Crunchy na at the same time tender yung loob ng ating burger patty. Oh, ang sarap. Try nyo, guys. Sarap siya, promise. So, ayan guys. Walang. Sa mga nanood ng aking vlog for today, thank you for watching. Sa mga mapapadaan po diyan, please like and subscribe. Thank you everyone. God bless. Happy and sarap.